Isang napakagandang araw po sa atin lahat. Welcome po sa atin pong segment po ng ang title po natin segment po ay paano po maging matibay sa gitna po ng pagsubok. Paano po maging matibay sa gitna po ng pagsubok. At tayo po ay nasa part 4 na po tayo ng atin pong pinag-aaralan. So para hindi po tayo magtagal ay buksan po natin ang atin pong Biblia, mga minamahal, sa mga awit chapter 62 verse 6. Mga awit chapter 62 verse 6. At habang tayo po ay nagbubuklat ng atin pong mga Biblia, ay ang atin pong title or ating pong topic ay napapanahon na po because napakarami na pong pagsubok. Titignan natin ang kaguluhan po ng mundo. Talaga naman na minsan madidepress po tayo, mawawalan po ng lakas loob. Kaya I hope and pray na ito pong topic po natin ay makakatulong po sa atin. Sige po, tayo po ay manalangin muna po. Diyos Ama, marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang aming pong pag-aaralan. Naway Lord ay kami po ay magtiwala po sa inyo sa pagkatapos po ng aming pong pag-aaralan. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name, Amen. Sige po, basahin po natin ang mga awit chapter 62. Simula po ng verse 6. Sabi po ng Biblia, siya lamang ang aking malaking bato, ang aking kaligtasan, ang aking muog, hindi ako mayayanig. Mga minamahal, ang atin pong mga nakaraan pong parts po natin ay na-describe po natin kung ano pong ibig sabihin po ng mga awit chapter 62 verse 6. At tunay po na meron po tayong natutunan po doon. At ngayon po ay pupuntahan po natin ang iba't ibang dako po ng Biblia upang i-consolidate po ang mga information na kakailanganin po natin para mabuo po at least ang information na kakailanganin po natin. So, paano po tayo mananatiling matibay sa panahon ng pagsubok o paghihirap? Well, mga minamahal, ito po ay na-discuss po natin ng bahagya nung nakaraan. Pero ang pagiging matibay po natin, mga minamahal, sa panahon po ng pagsubok ay nakasalalay po sa dalawa pong bagay. Una, kaalaman. Pangalawa, uri ng pamumuhay. So meron pong dapat mga bagay na dapat natin alam or matatandaan pagdating po ng mga pagsubok. And of course, meron po dapat tayong uri ng pamumuhay. Now, ang tanong po, paano pastor kung nandyan naman ang kaalaman pero yung uri ng pamumuhay ay wala po ako? Well, itong dalawang ito po ay ang secret ingredient para tayo po ay manatiling matibay sa panahon po ng pagsubok. Kaya ibig sabihin po, kapag wala po yung isa ay hindi po tayo po mananatiling or magiging matibay. So, kailangan nandyan ang kalaman, nandyan yung uri po ng pamumuhay, maring nandyan po ang kalaman pero hindi naman po, wala naman po sa atin ang uring ng pamumuhay na rini-require po sa atin ng Diyos, hindi po tayo magiging matibay pagdating po sa pagsubok, pagdating ng pagsubok. So, ano po ang kailangan natin malaman at matandaan sa panahon ng kahirapan or pagsubok? So last week or last time na atin pong pinag-aralan po ito, tinignan na po natin yung number 1, ang character ng Diyos o kung sino po ang Diyos. And let us move on na po para makarami tayo because this is 20 plus na mga dapat natin malamang upang maging manatili tayong matibay pagdating po ng pagsubok. So number 2, ano po ang kailangan natin malaman at matandaan sa gitna ng pagsubok ay maaari po tayong lumapit sa Diyos at ipresenta ang ating pangangailangan sa Kanya. Maaari po tayong lumapit sa Diyos at ipresenta ang ating pangangailangan sa Kanya.
At ang scripture po natin ay makikita po sa mga awit chapter 28 verse 1. Hindi na po natin babasahin. Papasadahin lang po natin ito ng mabilisan. Pero salamat po at meron tayong Diyos na maaari pong lapitan at ipresenta ang lahat ng atin pong pangangailangan po sa Kanya. Number 3, ano po ang kailangan natin malaman at matandaan sa gitna po ng pagsubok ng buhay ay alamin natin at tandaan natin ang dating pagtulong sa atin ng Diyos. Ang dating tulong sa atin ng Diyos. At ito po ay napaka-effective po para po sa akin. Sa gitna po ng mga pagsubok sa buhay, maayos po natandaan natin yung nakaraan. Yung mga nakaraang tulong po ng Diyos. For example po ay, sabi ni Mrs., nako, kailangan natin bayaran kuryente, mapuputulan tayo bukas. Well, tatandaan ko yung nangyari. No? Sasabihin ko po sa aking Mrs., alam mo, 1 year ago, mas malaki pa nga yung bill natin sa kuryente. Pero tinan mo po, nabayaran natin siya. O lalapit si Mrs., meron tayong ganitong problema. Alam mo, last 6 months ago, di ba, mas malaki pa nga yung ating problema. Pero kita mo, tinulungan tayo ng Diyos. Napakalaki pong tulong po para sa isang tao na humaharap or nakakaranas po ng pagsubok ng buhay, ang tandaan ang mga nakaraang tulong po ng Diyos. Para magkaroon po tayo ng kaisipan kung dati nga hindi tayo pinabayaan, ngayon pa kaya. Number 4, ano po ang kailangan natin malaman at matandaan sa gitna po or sa panahon ng pagsubok? Number 4, nagliligtas, tumutulong ang Diyos dahil ito ay nagdadala ng papuri po sa Kanya. Ito po ay makikita natin sa 2 Samuel chapter 22 verse 4. Kaya gustong-gusto po ng Diyos na tulungan po tayo dahil ito po ay magdadala ng papuri sa Kanya. Ito po ay magdadala ng kaluwalhatian po sa Kanya. Number 5, ano po ang dapat natin malamang at matandaan sa panahon ng pagsubok o paghihirap ay tinutulungan ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Tinutulungan ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. At ito po ay makikita po natin sa mga awit chapter 28 verse 7. Mga awit chapter 28 verse 7. Tunay po, Panginoon, mga minamahal, na gustong-gustong tulungan ng Diyos ang mga taong lubusan nagtitiwala sa Kanya. Baka naman po ay hindi tayo natutulungan pagdating po ng panahon ng pagsubok ay dahil sa kakulangan ng tiwala sa Kanya, sa kakulangan ng pagdepende po sa Kanya. Kaya check po natin ang atin pong sarili po, no? Baka naman tayo po ay nagtitiwala sa ibang bagay maliban po sa Diyos pagdating po or sa panahon po ng pagsubok po at paghihirap. So, focus lang, no? Let us magtiwala at magtiwala lamang po sa Diyos. Huwag tayo magtiwala sa pera, sa ibang tao o sa anumang bagay po sa Diyos. Because tinutulungan ng Diyos ang mga taong nagtitiwala po sa Kanya. At yan po yung nasa mga awit chapter 28 verse 7. Number 6, ano po dapat natin malaman at patandaan sa panahon po ng pagsubok ay ang Diyos ay ang ating kalakasan. Ang Diyos ay ang ating kalakasan. At yan po ay mababasa natin sa mga awit chapter 118 verse 14 to 15. Mga awit chapter 118 verse 14 to 15. Kaya sa panahon po ng paghihirap, pagsusubok at talaga namang down na tayo, nanghihina na po tayo, ang Diyos. Tandaan at alamin na ang Diyos ay ang ating kalakasan. Hingin natin ang kalakasan po sa Kanya. Number 7, ano po dapat natin malaman at patandaan sa panahon ng paghihirap o pagsubok
Number 7, lagi tayong pinapakinggan ng Diyos. Lagi tayong pinapakinggan ng Diyos. At ito po ay makikita sa Micah chapter 7 verse 7. Salamat po, no? At nandyan po ang Diyos at lagi tayong pinapakinggan. Number 8, ano po dapat natin malaman at matandaan sa panahon po ng pagsubok sa buhay ay sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. Sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. Mga Awit chapter 118 verse 21. Salamat po mga minamahal na hindi lang po pinapakinggan ng Diyos tayo, ay sinasagot po niya ang atin pong panalangin. Kaya nga ang bansag po sa kanya, He is the living God. Siya ay ang buhay na Diyos. Bakit? Dahil nakikinig at tumutugon po siya. Sa mga rebulto, sa mga imahe, sa mga Diyos-Diyosan, eh wala naman talaga sila pong buhay. No? Talagang it will take a great imagination lang po ng tao na paniwalaan ang isa pong bagay na walang buhay na siya ay nakikinig at siya po ay sumasagot sa panalangin. Pero ang Diyos po ng Biblia, ang Diyos po ng Kristyanismo po ay buhay na Diyos na lagi pong nakikinig po sa atin at sinasagot ang atin pong panalangin. Number 9 po, sa panahon po ng pagsubok, maganda po, maayos po na malaman natin, matandaan na nandyan at sapat ang biyaya ng Diyos upang madaanan natin ng matagumpay ang lahat ng pagsubok. Nandyan at sapat ang biyaya ng Diyos upang madaanan natin ng matagumpay ang lahat ng pagsubok. At ito po ay makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 2 Corinto, chapter 12 verse 9. 2 Corinto chapter 12 verse 9. Si Pablo po, ang super apostol na napakarami pong na-plant po ng church, ay dumanas mo ng sobrang pagsubok at paghihirap po sa kanyang buhay. Miskisan po sa kanya, nandiyan po yung pag-uusig, nandiyan yung gutom, nandiyan po yung pag nagta-travel siya, pwede po siyang lapitan siya ng hold-upper, at lalong-lalo na po, ay hinahunting siya. Gusto siyang patayin. At despite sa kanya pong mga pagsubok, ang sabi po niya, kaya natagampayan ko ang lahat ng pagsubok po na ito dahil nandyan at sapat ang biyaya ng Diyos para po sa akin. So anuman po, gaano po kabigat ang ating pong problema, si Pablo po, parang problema ko lang napakaliit kumpara po sa kanya. Pero natagumpayan po niya, nadaanan po niya, nanatili po siyang matibay dahil alam niya na nandyan at sapat ang biyaya ng Diyos para po sa kanya. And lastly po, ano po dapat natin malaman, matandaan sa panahon po ng pagsubok ay natagumpayan ni Pablo ang paghihirap at pagsubok dahil kay Kristo na nagbigay sa kanya ng kalakasan. At yan po ay makikita natin sa Philippians chapter 4 verse 12 to 13. So napakaganda po, no? Una po ay lagi po tayong pinapakinggan ng Diyos. Number 7, hindi lang po tayo pinapakinggan, sinasagot po ng Diyos ang ating panalangin. At anuman po ang ating mangyari po, nandiyan at sapat ang biyaya ng Diyos upang matagumpayan po natin ang mga pagsubok po sa buhay. At hindi lang po yan, kay Kristo, nandyan po ang kalakasan na kailangan po natin. Sige po, maraming salamat po. Hope to see you sa susunod. Tutuloy lang po natin ang mga bagay na kailangan natin malaman at matandaan kapag tayo po ay nakaranas po ng pagsubok po sa buhay. Tayo po ay mag-close in prayer. Salamat po, Panginoon. Bless you po ang mga salita po ito at na may ma-remember po namin, Lord, itanim niyo po sa aming kaisipan upang magamit po namin ito kung sakali po. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa pakikinig. See you po next time. Goodbye po at God bless.